Happy Saturday, everyone! This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko, aking kaibigang bonggang-bongga. Glency Bongga. Ito po ang The TT Show, ang Tarayan na Tarayan Showbiz Edition. And of course, this is our episode 12 for our season 6. At as of today, palakpakan na may kasamang sigawan tayong lahat kasi po, we have 3,800 plus subscribers. Yes. At of course, Organic. the adjective of choice, organic po yan. Maraming salamat po sa pananalig, sa pagsuporta, sa pagmamahal, at syempre, sa panonood sa The TT Show. At dahil nga love nyo kami, love nyo si Glenn, ang aming Easy Chika ay love nating lahat. Yes. Glenn, ano ba tong ating unang pag-uusapan? Ayan, sa ating Easy Chika, syempre, what's wrong with Secretary Kim? Patok na patok sa show. Oh, di ba naman? Congrats! Palakpakan naman. Congratulations sa buong crew, buong mga artista ng What's Wrong with Secretary Kim na pinapalabas sa View App. At nabalitaan ko, nung una tong sinalang sa View, nagkagulo ang lahat. Tama. Nagkasabay-sabay ang gusto nilang pagpasok. At saka buong araw super trending talaga. Saka hindi rin makapasok, diba? Hindi rin mabuksan-buksan nung mismong alas 12 ng gabi. Well, iba rin. Nagkaroon ng parang traffic. Oo, nagka-traffic ng bonggang-bongga. Na-tense ang lahat. Correct. Akala nila hindi na lang mapapanood ang first 2 episodes, I think, ng What's Wrong with Secretary Kim. Pero agad din naman nilang naayos ng View. Oo, naayos ng View. May paliwanag pa nga si Kimi, di ba? Sa kanyang Twitter site at sinasabi ko ano ang nangyari. At nabalita ko, ang ganda-ganda raw ng performance nito. Oo, kasi pati kumbaga purin-purin ng mga, hindi lang ng Kim Pao, pati yung iba pang nanood, yung galing ni Paolo at saka ni Kim Chiu na, kumbaga yung feel ng original Korean na series, nakuha rin ng Philippine adaptation. At saka nakita rin nila yung Pinoy elements din na dinagdag. Na dinagdag na wala sa original Korean drama. Like, walang bakla sa original Korean drama. Si Phil Ramos nandun, di ba? At manager sa office. Correct. Di ba? Ang ang kapansin-pansin, talagang super kinilig sila sa Kim Pao, syempre, di ba? There is something so different about Paolo Avellino's performance, di ba? Parang ibang-iba siya rito. Una sa lahat, sobrang gwapo. Pangalawa, panalong-panalo pa siya pag lagi siya nakasuit. Yes. No? Tapos yung talaga pag sinabi niya, I'm perfect. Yung ang yabang ng dating. Oo, pero parang irerespeto mo pa rin. Oo. Tapos yung mga linyahin niya, who am I going to fire? Yung mga drama. Tapos yung nagpapaliwanag I so love that scene, yung nagpapaliwanag si Kim na bakit siya magre-resign, bakit siya magkakagano. Tapos bilang sabi niya, kasi gusto niya magka-baby, ganun. Sabi niya, then marry me. Oo. Bigla, nagulantang. Nagulantang. Si Secretary Kim. Ang galing, ha? At talagang the chemistry hindi daya. Yes. Ng dalawang artista, di ba? At dahil sa sobrang galing ng What's Wrong with Secretary Kim, balita ko, totoo bang papalabas na rin sa Canada at sa ano? Actually, pinapalabas na siya sa US at saka Canada. At napapanood siya via I Want TFC. Kaya. Naku, lalong dadami tayo kang ang Kim Pao. Ang Kim Pao followers at Kim Pao fan. At sige sa lahat, mas maraming matutuwa sa What's Wrong with Secretary Kim. Yes. Ikaw, as a regular observer of showbiz happenings, sa tingin mo ba itong Kim Pao talaga magtatagal? I believe so. Kasi hanggat nasusundan ng mga proyekto nila, I believe na magtatagal siya. Kasi kita mo naman yung pag-level up, hindi lang ni Kim at saka ni Paolo, kasi na-carry nila pati yung fans nila, talagang overwhelming yung support ng fans, di ba? At surprising pa doon is that lahat ng kasama nila rito sa show magagaling. Oo. Diba? Kasi may eksena parang nag-iinuman-inuman na si Angge kung tumunga ng alak. Diba? Nakakatuwa na everyone is putting their A-game in the show. Number 2, sa tingin mo ba, Glenn, itong show na to talaga ang magluluto sa romansahang Kim Chiu at Paolo Avellino? Ito talaga yung slow cooking ng kanilang quest papuntang relasyon. Sana. Wish ko rin naman. Kasi kumbaga, nakita rin naman natin yung paunti-unti rin kasi, parang nire-ready nila yung
mga sarili nila. Mhm. 'Di ba? Alam mo naman ang mga kaganapan sa kanilang buhay, pag-ibig sa kanilang dalawa, 'di ba? Mm. So, hindi pwedeng biglaan agad Oo. sila agad, 'di ba? Parang slowly but surely. At Oo. meron isang panayam ang ating katotong si MJ Felipe, 'di ba? Na sinabi noon ni Paolo Oo. Avellino na yung mga pakilig niya rito, hindi niya fine-fake. Yes, oo. Totoo to lahat. At for him, dream come true na makatambal si Kim. Na gusto niya kasi talagang makatrabaho si Kim noon pa. Kaya At lang, natutuwa siya na after din lang, mm. nasundan agad, 'di ba? Saka para kasi talagang dati, posibleng magkatambal sila. Kasi nga, nung una may Gerald, Oo. si Kim. Tapos, Tapos biglang nag-hit kasi yung Paolo at saka Janine, 'di ba? Janine. Oo. Actually, before Paolo at Janine, nagka-Paolo Casey pa, di Yeah, ba? oo. So, tapos biglang nag-Paolo Janine. Tapos yun Mm. nga, the same time, si Kimi naman, may jowa pa noon. Yes, Di may ba? Kaya ngayon, parang this is the right. Sian pa, oo. Pero nakakatawa, parang the universe talaga is conspiring na ito Yes, na ang oo. tamang panahon, ang tamang pagkakataon para sa kanilang pagkasama. And what a great way to reward their fans, but with this wonderful, wonderful show. At saka ang patunay ng power ng Kim Pao fans and Kim Pao universe yan, yung kita mo naman sa ating palabas, ang viewers ng Kim Pao, makikita mo sa mga comment Oo. section, napakasipag na ipakita yung suporta nila at pagmamahal sa Kim Pao. Syempre sa atin na rin. At maraming Yes. salamat po sa inyo. Oo, sa mga Kim Pao fans na naging taga-subaybay namin, maraming salamat po sa pananalig. Kami po naman ni Glenn at dati rin ni Alex, hindi po namin kayo binubola. Gusto po namin Correct. talaga si Paolo Avellino at gusto namin si Kim Kim Chiu Chiu. dahil naniniwala kami na dalawa sila sa pinakamahuhusay na artista sa ating bansa. Yes. At Kaya- dalawa sa pinakamabait din. Oo. At sa akin more than anything, it's just nice that they have a project together na talaga nakikita mong they're working Yes. Oo. very well, exquisitely at that. At talagang wala kang maipipintas na how lovable they are. Correct. Yung banter, yung bangayan ng boss at sekretaryang, copy po, ganun lang na ganun. na 'di ba, lumilihis kunyari pero Oo. nabibueltahan pa rin Correct. nung character ni Paolo Avellino. So kami po, kasama niyong mga Kim Pao na umaasa, nananalig, na one of these days, sabay-sabay tayong magsisigawan ng mabuhay ang bagong kasal. At naku naman, Kim, sabi nga, Kim is one of the ladies who deserve true love. At ganoon rin si Paolo Avellino. yes. Diba? They deserve to share true love's kiss na hindi lang sa harapan ng camera, kundi sa harapan ng simbahan na Ay, yun pinapanood talaga, natin agad-agad. lahat. Diba? Yun na, futuristic na tayo kasi parang feeling ko doon naman talaga papunta eh. Oo, sana nga. Diba sabi nga sa matandang kasibigan, kung ano man ang hinaba ng prosesyon, sa simbahan Sa naman ang simbahan din ang tuloy. tuloy, At correct. dahil dyan, at kayo sa mga simbahan na ganyan. Basahin na natin muna ating mga greetings, Glenn. Una, Ayan, syempre, from Kim Pao fan ay si Pia L. Sa lahat ng napanood ka na analysis of the Kim Pao phenomena, both of your comments and reactions are the most realistic and intelligent. Oh. Kahit na gusto ko lahat ng reactions dahil sa kilig factors, yung sa inyo ang pinakagusto ko. Napasubscribe ako. Ay, thank you! At tamang-tama, Pia, ang pag-subscribe mo. Tama. Ako naman, huwag nyo naman masyado pong i-push yung masyado kami intelligent ni Glenn. Okay Oo na po nga. ako na maganda lang ako. At saka bahal din talaga namin talaga ang Kim Pao. Yes. From Linda, congrats! I love your The TT show and I'm always looking forward every weekend to your wonderful show and more power to the TT show. Keep well and stay safe. God bless to you both. Maraming thank salamat you. po, Linda. Ikaw na magpasado ng Glenn dahil nahihiya ako. Kamusta ito? Ayan, kay Fernando Crisostomo, 9816. I miss Alex. Yan, si Alex Brosas po yan. Pero kayang-kaya ni Alwin. Dali ng show. Magaling talaga si Alwin. Diyos ko. Totoo naman talaga yon. Ginoong Crisostomo, mahal na po talaga kita. Digawan mo na ako. Ay! Pero speaking of Alex, ang aming kaibigang Alex Brocas po, ay maayos na. Yes, update. He's just recuperating. At sooner than soon, makakabalik po siya sa The TT Show. Yun nga lang po, kung pipigilan
Ay, ako talaga, hindi. Hindi po. Andito Ito lang po pa. ako, pansamantala. Oo. Basahin mo to, Glenn, dahil ikaw ang dapat magbasa nito. Ay, taray. I meet C, 9486. Perfect ang score ni guest Glenn Sibonga. Oh, thank you. Dahil di niya inokray ang mahal naming si David. David ikaw ko po 'yon. Si Liza Soberano di nga magaling mag-acting pero sikat. Si James Lee, di rin naman. Si Kim Chu, di rin magaling umakting. Oh, hindi Kita mo di sumikat ang linlang masyado. Oy, sumikat naman po. Kasi si Kyla Estrada ang sumikat. Imbis na siya. Totoo naman sumikat talaga si Kyla Estrada. True. Wala naman masama kasi entertainment ang showbiz. I mean, di naman nag-artista si David para maging Vilma Santos na puro awards in acting. Bakit pag ibang artista galing sa ABS-CBN exempted sa di masyadong magaling umakting pero pag taga-GMA bawal at madami comments pag taga-GMA? Unfair, double standard. Wow. Kung napapasaya ang mga tao ay suportahan kasi binubuhay nito ang showbiz world na dati patay simula nag-pandemic at nagsara ang ABS-CBN. Just be fair na okray ng ABS-CBN talents at okray ng GMA talent. So gusto mo mangyari si okray ng lahat. Wag lang parang puro GMA, wag lang parang puro ABS-CBN. Hindi, siguro, gusto niya siguro maging fair. Yes. Oo. At pinapangako naman namin sa The TT Show na lagi kami talagang patas sa halos lahat ng bagay. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko aking kaibigang bonggang-bongga, Glenn Sibonga. Ito po ang The TT Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. And this break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, #Bigger Better Younger Bayad, and you can buy it all. Globe, atin ang mundo. Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Smart, live more today. Union Bank, it starts with you. At kami po ay nasa medium chikahan na. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko aking kaibigang bonggang-bongga, Glenn Sibonga. Ito po ang The TT Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. Ito na nga, ang pagbabalik. Correct. Ang Senior High, magkaka-season 2 na. Yes. At ang sinasabing working title pa lang, di ba? So far, ay High Street. At dahil nga ibabalik ang Senior High, may pangmalakasang panawagan. Ibalik si Obet! Oo nga. Si Obet po ang katauhan ni Kyle Echari na naging kasintahan ni Skylove Cruz. Tama ba ako? O si Luna? Si Skylove. Si Luna muna. Si Luna kasi kay JK. Oo. Di ba? So, yung nga kay Sky. Pero nagkaroon din sila ng di ba? Ni Oo, Luna. oo. So, si Obet po ang character ni Kyle Echari na if memory serves me right, di ba parang binaril. Oo, ni Baron. Binaril ni Baro, bigla na nang tumingwang. Tapos super iyak na si Silvio Sanchez, Oo, di ba? tapos parang wala na tayong nakita, basta parang assumption, namatay na talaga siya. Oo. So, kaya may panawagang ibalik si Obet dahil nga, ay pumayag ng fan. Lalo na ng Caldrea na walang ka-love team. Si Andrea Brillante sa season 2. Baka naman may iba. Na papasok. Pwede. Pwede rin namang si Kyle in another character. Or pwede rin kaya na si Gray Fernandez. 'Di ba? Yeah. Dahil 'di ba parang nagparinig doon yung character ni Gray na akala niya mag-shota na pero hindi pala balak yung discartihan. Pero ang excited na kong malaman talaga sa pagbabalik nitong season 2 ng Senior High is ano ang mangyayari sa Roxy. Yes. Kasi di ba nung graduation, inamin ni Rox na pregnant siya, pero ayaw niyang, okay lang kahit siya supporta ni Archie. Yes. I think Archie is supposed to go to the US to study, di ba? So gusto kong malaman kung sa season 2, makikita na natin si baby ni Archie. Siyempre, parang ilang daang taon na hindi naman siguro pagkatapos ng high school yung bagong kwento. Di ba? More or less parang ganun. Kasi di ba nakagraduate na sila? Parang college na sila ngayon. So gusto ko lang malaman anong anak ni Roxy at ni Archie. Correct. Di ba? Lalaki ba? Babae? At kung kamusta ang kanilang relasyon. Yes. Di ba? At sana naman, pag bumalik ang Roxy, sino nga yung jowa
ni Elijah Canlas, yung starlet sa Itbulaga. Ay, may starlet talaga siya. si Miles pa Yeah. dito. Oh my God! Di ba? Kasi nabalikan tayo dito, magkakabalikan daw. Baka naman mamaya pag bubog ang love team ng Roxy, arte-arte na naman siya, nagsiselo Kasi siya. may interview na they're working on it. Oo, di ba? They're working on it. So baka mamaya pag bumalik ang High Street, ay naman, gagawin na naman, selos na naman siya. Di ba? Ako ang excited. Gusto ko malaman kung kamusta na ang relasyon ni Timothy Poch. Ayun nga. Di ba? Oo. Ni Zaijan Haranilia at ni Miggy Jimenez sa senior high. So, Correct. are they like living together? Are they like happy? Or nag-aaway-aaway na ba talaga sila? May third wheel? May salusan na ba? At isa pang curious, biglang nawala si J.K. Labajo nung final episode. Hindi na kaalaman kung ano nangyari sa kanya at ano nangyari sa mami niya. Yes. At sa X, chismis na chismis, na mabubuhay si Governor. Si Mon Confiado. Ako alam mo naman sa mga teleserye minsan, 'di ba? Kahit sunog-sunog na at nalaglag or whatever, nabubuhay pa rin. Oo, naloka ako. Bumagok na lahat si Governor, mabubuhay. Naku ha. Ayaw ni Selena nga nun, 'di ba? Oo. Truth. Yes ko. But that is interesting kasi I don't think sa akin lang parang baka mahihirapang maibalik si Obet, si Kyle Echari kasi may pamilya sagrada na si Kyle eh. And besides, alam ko dun sa may isang eksena doon na parang tribute, meron siyang picture dun sa school, di ba? Oo, parang it goes to show talagang wala na talaga siya. Oo nga, hindi lang pinakita na binuro, inilibing. Or malay mo, sa mga first few episodes ng Senior High, yung baka hindi pinakita, doon mo nakisimulan. Correct, oo. Napakita yung libing, yung burol, yung pagkawala ni JK, nung mami parang niya. catching up, di ba? Oo, parang yun ang intro or parang something. yun ang cliffhanger, tapos biglang fast forward sa what they're eyeing now. Correct. So ako excited ako sa Senior High kasi pinanood ko talaga. Pinapanood ko rin talaga. Oo. Saka doon, ang nakatutuwa doon is that ang daming nagpatunayan ng lahat ng mga batang artista doon. Yes, umangat sila. Mahuhusay sila. Sa characters na binigay sa kanila, Oo. diba? At ang tapang ha, sinasagpang nila yung mga kakaiba nilang mga katauhan. Kahit nga si Jella Atayde na kumbaga baguhan pa lang. Oo. Pero akala mo nga nung una, ano lang siya, one of those lang. Parang akala mo talaga ng flower base lang siyang buhay. Oo, Decor. Pero ang ganda ng mga revelations sa kanya na may mga connect dun sa mga characters. At higit sa lahat, nung prom, kadate niya si Justin De Dios. Ayun na nga, ang isa. Hindi ba? Nakakapag-init ka ng ulo, Jella. Gusto kitang gurdisan nung nangyari yon. For sure, naging memorable kay Jella yun. Oo, Justin De Dios ba naman ang SB19 ng kadate mo? Hitad ka rin, Jella. I love you, Jella. Diba, we love you, girl. At ang isa pang dapat malaman natin is that how exciting or gaano ka-dark ang High Street. Oo diba? nga, kasi syempre, 'di ba? Ang daming bagong concepts doon na pinapasok sa senior high. So parang yung talagang hindi mo malalaman, biglang akala mo si ganito na ang pumatay, tapos biglang iba pa pala. Ako gusto kong mangyari talaga si Sky sa si Roxy magka-affair. Si Roxy. Sa senior high, lesbian affair naman para maiba. After diba? Sijan after Sijan, lesbian and Miggy. At least diba best friends sa Sky at si Rox. At marami mo nagsusuportahan sila kasi single mom si Rox. Tapos nagka-developan. Since walang wala pang ina-announce na ka-love interest kay Sky. Oo. Exciting yon, di ba? Girl-on-girl action naman. At kay Team Poch naman, sana naman may mga na talaga. Yung mga marubdob na kissing scene. Kasi di ba, I understand high school sila noon eh. So, ingat na ingat, di ba? Mga halik lang sa forehead, di ba? Halik lang sa pisngi, yakap-yakapan lang na mahigpit. At saka siguro, ingat na ingat din, syempre, MTRCB. Oo. Diba? Hindi, pero pwede mo naman gawin ng kissing scene ng dalawang lalaki na hindi naman ay, naman yung, may narinig naman. May slurping. May slurping sound. So talagang pag Team Poch, slurping sound dapat. At sana naman si JK sa bagong season, hindi siya ganun ka-hefty. Mas maging fit.
Diba? Kasi pag hefty siya sa next season, parang tatay na siya ng lahat. Ang hirap na niyang paniwalaan na, na high school student college student na siya, na lost siyang agad, college pa lang. Diba? Ay, siya matagal na pa naman sa ipapalabas. Oo nga. Pero at least naman, doon sa senior high, medyo, kumpara nung mga nakita natin before kay JK, talaga medyo nabawasan na rin naman siya. Oo. Saka hindi, magaling ang costume designer nila eh. Magaling yung uniform, ikatago ang mga dapat itago. Tama. Diba? Hindi masyadong... kay Andrea, katingin mo, anong kakaibang makikita natin kay Andrea ka senior sa High Street? Yun yung dapat nating isa pang abangan. Diba? Kung ano pa yung pwede ipakita ni Andrea Brillantes. Knowing na binigay niya lahat for senior high, na dalawang characters yung ginampanan niya, di ba? I just want to see how Sky evolves. Mas magiging fierce ba siya? Yeah, kung magiging tuloy-tuloy ba pagiging matapang niya and di ba? Magiging bitter ba siya sa love dahil namatay si Obet? Di ba? Mas magiging mapaglaro ba siya sa mga lalaki dahil nga, di ba, parang part yun lang, hindi kanyang paghihiganti or kung ano man. At kung sakaling malalaman niyang buhay si Governor, ano kaya ang gagawin ni Sky? Tama. Di ba? Ako talaga, Sky, gagawin ko. Pupunta na, ngayon pa lang, pupunta ka na sa ospital. Ganon! Pupunta ka na sa ospital. Morbid. At pagkatampalin mo yung mga nurse, paano na buhay si Governor? Kasi that is going to be the biggest shocker. Di ba? Kasi di ba dun sa, sa parang additional scenes ng senior high, pinakita nga si Gov, di ba? Di ba tulog sa ospital? Di ba? Parang ayoko na nun. Huwag na yun. Huwag ka na mabuhay, Gov. Dapat sa'yo, Gov, habang buhay ka ng coma. Kasi nga matagal mamatay pag masama. Di ba? Nakakalok. Pero congratulations sa buong cast. Kung sino man talaga ang papasok, of course, the major characters of senior high will be there. At kung sino pa yung mga bagong character na makikilala natin sa High Street, na hindi pa po naman talaga tayo sigurado kung yung title. But for now, we are all excited for the coming of High Street and the rest of the kids from senior high. Ito po si Alwin Ignacio, ang diva that you love. Kasama ko aking kaibigang bonggang-bongga, Glenn si Bongga. Ito po ang The TT Show, ang Taray na Talakayan Showbiz Edition. Oh! Imagine, difficult chikahan na. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga, Glenn si Bongga. Ito po ang The TT Show, ang Taray na Talakayan Showbiz Edition. And of course, kami na again ay mag-get out! Kasi malalaman natin kung ang It's Showtime na ilalagay na sa Channel 7, sa GMA 7 ay spaghetting pataas o spaghetting pababa kapag ito dapat na sa Eat Bulaga. Ano ba kasabi mo sa development ito, sa pangyayaring ito, kaibigan Glenn? Well, yung kumbaga, nakakatuwa naman dun sa sanib puwersa nung unang muna, di ba? Yung sanib puwersa ng GMA at saka ng ABS-CBN sa kanilang, after nila ng contract signing. Siyempre, actually naman, kahit nung wala pa sa GMA or sa GTV, yung Showtime, kumbaga, lumalaban na rin naman talaga sa Itbulaga, di ba? So, ako, it's a welcome development. Oo, para sa mga manonood, di ba? Kasi, it means na, kumbaga, yung dalawang shows, i-improve nila pareho, pagagandahin nila pareho yung shows nila, para, kumbaga, yun nga. Ma-maintain ang lead sa rating at mas lalo pa dumami ang advertising load. Tama, Hindi naman pwede itanggi talaga na ang kalaban ng Eat Bulaga ay ang It's Showtime. Kahit na ano pang itapat mo dyan, talagang it's always an Eat Bulaga versus It's Showtime sa afternoon slot na yan. Noon pa man. Ang kinakaloko ko lang talaga dito, pwede mo akong correct if I'm wrong, Glenn, ha? Yung pamunaan ng GMA7, wala ba silang katiwa-tiwala sa sarili nilang mga artista, sa sarili nilang mga talent, sa sarili nilang creative, to create a new show para itapat sa Itbulaga? Or, for that matter, nandiyan na naman ang TikTok
clock. Yun nga yung sinasabi ng iba. Nandun naman ang TikTok clock. Maganda ang rating. Maganda ang nanonood. At bago rin ang mga pakulang pinapakita. Bakit hindi i-upgrade ang TikTok clock? Yun ang ilagay at itapat sa Channel 7. Ang dating kasi sa akin, parang, ano naman klase itong pamunaan ng Channel 7? Sa mismong mga talento mo, wala kang tiwala. Sa mismong creatives mo, wala kang tiwala. Kaya, in-import mo ang It's Showtime. Tapos number 2, sa punto naman ng It's Showtime, hindi nyo ba nararamdaman na parang ginigisa kayo sa sarili nyong mantika? Yung mga sparkle artists na walang ka-sparkle. Ay, wow! Biglang magkaka-sparkle ngayon. Dahil brand na ang It's Showtime. Diba? Legend na ang It's Showtime eh. So, lahat ng sinasabi, diba, doon ang Showtime ay nasa GTV pa. Nag-guest si Bianca, nag-guest si Barbie, nag-guest si Julian San Jose. Lahat ng sinasabi, iba talaga ang filter ng It's Showtime. Ibig sabihin ng filter, iba talaga yung dating. Iba talaga yung arrive. So, kung ako sa mga taga-It's Showtime, hindi ba inisip to? Na ang mas makikinabang, taga-GMA talaga. At isa pa, ang isa pang tanong na gusto kong sana ay masagot ng kung sino man. Ngayon ang It's Showtime, nasa afternoon block na ng Channel 7, ng GMA 7. Madam Jessica Soho, i-guess mo ba si Vice Ganda? At ang buong It's Showtime, sa kapuso mo, Jessica Soho, knowing the fact na montik bumagsak ang karera ni Vice Ganda nung panahong pinaglaroan niya si Jessica Soho sa kanyang concert sa Araneta Coliseum. Diba? Na nagsorry naman din si Nagsorry Vice. naman si Vice Ganda, pero ang tagal-tagal bago nakaalagwang muli ang karera niya doon. Pagkatapos to, nangyari ang Aldab, di ba? Na lahat ng tao nagkasabing, wala na ang It's Showtime. So ngayong nakatungtong na si Vice sa GMA 7. Bakura ng ano. Sa bakura ng mga kapuso. Magkakaroon kaya ng Time Heals All Wounds na meeting with Jessica and Vice. At higit sa lahat, gusto ko pa rin malaman is, medyo minsan, di ba, super naughty at risky ang mga biruan, ang batuhan ng It's Showtime host, bordering almost sa kalandian ni Vice at kung ano-ano pa. Matitame kaya sila? Sa tingin mo, Glenn? So, doon muna tayo. Sa matitame ba sila? I think naman, tawag doon, they're doing, ang Showtime naman, doing their best para i-regulate yung kanilang, kasi, kumbaga, ano na sila before na suspend na sila before, di ba? And talking with MTRCB chairperson Lala Soto, sabi naman niya, mabait sila. Mabait sila so far, di ba? Okay. So, sana nga magtuloy-tuloy na ganun na kumbaga wala na maging issue at wala na kumbaga paglabag or something sa doon naman MTRCB. sa pakiwari ng lahat na parang wala katiwa-tiwala ang pamunuan ng GMA sa kanilang mga talent. Kaya kailangan lang import ang It's Showtime at wag gumawa ng bagong noontime variety show. Ano opinion mo dito? I think naman hindi naman sa walang katiwa-tiwala. Ang gusto lang siguro din ng sabi nga ni Sir Felipe Gozon nung kanilang contract signing, kumbaga parang buo na kasi parang solid na yung yung Showtime. So parang kung magbubuo pa sila ng 'di ba? And from isang source na nabasa ko na parang kung magbubuo pa sila ng mga bago, parang another hanapan pa ulit ng chemistry ng team dynamics ganyan, ng group dynamics, 'di ba? Eto, nasa GTV na yung Showtime. May audience na, may sumusunod na. Naka-build up na sila ng following sa mga kapuso, di ba? Might as well transfer to the... Which, actually, noon pa man, yung mga audience and even yung mga tao, sinasabi na, ay, pag nawala ang tahanan pinakamasaya, for sure, talaga. Ang ipapalit dyan ay ang It's Showtime. Na nangyari nga ngayon. Doon naman sinasabi nila na parang ginigisa ang isa It's Showtime kasi nila ng mantika kasi mapapasikat nila ang mga sparkle star na walang ka-sparkle. Naubo daw ako kahit hindi pa ako kumain. Luis Pasol! Salamat sa pasalubong Luis Pasol. So, ano pa sabi mo dyan na may pag-asa na kayong lahat?
Hindi, ako, ano, kumbaga, seeing it in a positive way. Na, Okay. yun nga, sabi mo nga kasi yung mga sparkle artists, walang sparkle. So, maganda yung para sa sparkle artist kasi at least now, kumbaga, with Showtime, hindi lang sa mga kapuso viewers sila, kasi Makikilala. syempre may mga followers din na kapamilya. Yes. 'Di ba ang Showtime? So pati yung mga kapamilya viewers and fans ay makikilala yung mga sparkle artists para hindi sasabihin ng mga ibang kung sino-sino diyan na ano. Sino sila? The Who. Na pag na-issue yung sparkle artist, sine. Oo, ang lagi diba yung GMA nga raw, Google mo artista. Otis ngayon, 'di ba? Maganda yung mangyayari sa kanila. Ito ang question of national importance na dapat po sagutin, Glenn. Dapat bang patuntungin si Buboy Villar, si Paolo Contis, at si Betong Sumaya na tatlo sa mga pose ng tahanang pinakamasaya sa It's Showtime? Ako, wala naman kasing issue sa pagtungtong. Okay. Tawag doon. Ang naman, ang lalo na si Vice ngayon, parang very forgiving naman siya ngayon. Okay. 'Di ba? Positive na, parang nai-imbibe na ni Vice yung mga positivity. Nagmamature na si Meme. Oo, at least, kumbaga, maganda rin para sa show. Kasi syempre yung kumbaga yung umalis o yung natapos na, parang binigyan mo naman sila ng something na kumbaga bagong tahanan or parang may I hug, gano'n. Pagyakap sa mga talunan. Pagyakap sa mga talunan. Talunan nila, hindi po sa akin ang ganyo. Sa akin talaga, hindi ko sila tatanggapin, no? Sabi mo nga kanina, solid na ang It's Showtime. We don't need new hosts. Or additional hosts for that matter. Ay, ang sa akin naman, hindi naman nila kailangang yung pagtungtong naman nila as guest lang siguro. Oo. Diba? Nakatanggap ko pa siguro ang Legazpi Twins, pero hindi yung tatlo. I think okay na yung host ng Oo, It's Showtime. Yun na okay yun. na yun, no? Parang paminsan-minsan na lang, may mga GMA Sparkle na pinakikilala. Guest co-host, something, di ba? At parang dahil katulad nung kay Darren noon. Oo. Biglang naging regular na Yes, yun. oo. Maganda naman yung gano'n. Para naman maliwanagan ng mga karera ng mga taga-Sparkle. At parang finally, mali mo sa pag-birthday party, may magagawa ng maayos si Mr. M. Diba? Dahil dyan, ang Diva That You Love at ang aking kaibigang bonggang-bongga ay niibitahan kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre pa, sundan nyo kami sa aming Facebook page, sa Diario Tirada at sa Daily Tribune para hindi kayo may iskupan. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko aking kaibigang bonggang-bongga, Glency Bongga. ito po ang Natiti Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. Bye. Magandang Sabado po!